Pod Network Entertainment. Or ano, may mga pictures na katingin sa malayo. Meron akong nakita mga pictures niya, nakatingin sa sunset, malayo. may sunset. Oo. Tapos may quote. May quote din. Ato, quote. Oo, may quote. Life's good. Ato. Nakalagay doon, Discarte plus honesty plus sex appeal. #Pogi points. Oh, diba? Yan yung mga quote na hindi niya lalagay. Ito ang sinaing mo. Yan. Sinaing mo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Yan. In this episode, pag-uusapan natin ang mga palusot na sinasabi ng mga empleyado pag magre-resign sa opisina. Yung mga tipong 1 linggo ka pa lang sa opisina, nag-resign ka kagad. What? 2 araw pa lang, 3 araw, hindi ka na nagpakita. Nag-awol ka bigla. Yun, no? At may emergency leave kuno. What? Kasama ko ngayon ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP. Yun. Career coach, Upwork expert, talent acquisition leader. Yun, no? At marami pang iba. Si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN na pod producer natin dito. At si Jasper Manalang, ang ating pod manager. Na may quotable quote. Mamaya na. Yan. Ngayon na ba? Ngayon na. Ngayon na. O, sige. Sabi, kung type ka ng matalinong babae, magtatanga-tangahan yan. Magtatanga-tanga siya para mapansin mo siya. Thank you, Stanley. Thank you. Bakit? Marami ba nagtatanga-tangahan para Wala. mapansin mo? Wala, grabe nun. So, ito pa. Last one. Puyat na puyat sa kaka-text, di ka naman nire-replan. What the? May nagte-text pa ba ngayon? Mayroon! Messenger. Yan. Chat. Parang chat. ganun na rin. Okay. Yan. Okay. Men are from QC, women are from Alabang. May Yes. 1. May 1 na yan. May 1. Showing May 1 in theaters May 1 Labor nationwide. Day. Labor Day. Yeah. Oo. Syempre. Walang pasok. Amen. Bukod sa May 1, meron din kayong aabangan sa May 18, show ng ina mo Shun! sa Wicked Dogs BGC 8 p.m. Magkita-kita tayo ron. For tickets, go to comedymanila.ph. At syempre, follow, subscribe The Underpaid Podcast sa Spotify. Meron tayong YouTube na under the Pod Network Entertainment. Yan, subscribe din kayo dyan. Oo, mag-comment po mag-comment. kayo sa mga episodes namin. Comment At kayo. join the Discord group, join the Facebook group, and sa mga Discord. social media Discord. accounts namin. Pati yung personal na social media accounts namin, my other office PH ni Zar, at ako naman at Stanley Chi, pati na rin ang Suplado Motors on all social media platforms. Ayos. Okay? Follow and subscribe. Kayo ba mga happy hour homies ko nakaranas na ba kayo ng empleyadong nagpalusot nung nag-resign? Oo At, naman. walang kakwenta-kwenta yung reason. Actually, yung iba hindi naman nag-resign eh. Oh. Sasabihin Hindi na lang nagpapakita. Oo, hindi Awol. na- Oo. Or Awal na. ang sasabihin sa'yo, pag tinanong mo, nagkaroon ng dengue, nung mga 2010, to mga between 2010 to 2015, ang common na naririnig ko, dengue. Tapos hindi na seryoso ako. Na dengue tapos hindi na Oo. napakita. Hindi na bumalik. Actually, ginamit ko yun one time dengue. Oo. Pero nag-absent ako, dengue ako. Alam mo mga immortal, no? Kung kayo magpapalusot, maging creative naman kayo. Kasi yung mga dengue, pang ano yan a-absent ka lang yan Sore Pang sick leave eyes, lang yan, diba? no? O, pang sick leave lang yung mga sore eyes di ba? Pero hindi na ginagamit yung dengue ngayon. Mm. Nung COVID season, Ginagamit COVID. Oo. which was very convenient for some. Mm-mm. But, So, Bad yun. Bad yun, pero imagine mo, yun na sinasabi, nagka-COVID, may sakit, may fever, whatever. Lately, hindi naman resignation, but ang naririnig ko, health or family emergency. yes, Oo. Yung health ito Isa siya sa common. merong isa na stroke yung tatay. Mhm. Oo, tapos hindi naman pala na stroke. Oo, may ganun. Parang sobrang ano naman nun, no? Hindi Parang Ano ginamit eh. mo pa yung... Oo. Oo, may mga naririnig ako, like 'di ba, may mga friends ako na leads or managers, ang nirarason sa kanila, yun nga, stroke. Tapos Na-stroke hindi na yung nagpapakita? Magulang, oo. Na-stroke yung magulang, may family emergency, may health issue, Mhm. whether siguro na ano siya na
na high blood siya or may problema siya sa puso, for example, or may problema siya overall. So marami ako naririnig na ganun. Sa ibang teams. Pagka sa matatanda, hindi stroke eh. Ano? Na-stroke. Yan ang tawag nila. Na-stroke, okay. Na-stroke. Sila yun na-stroke. Yun. Nice. Kayo, kasi ang usong palusot dati, either mag-aaral. Alam mo yung mga fresh mag-aaral. Diba? Actually, mag-aaral or tutulong sa family business. Oo nga, no. Or parang bukod doon, mag-abroad. Ay, actually, meron akong kilala. Sabi niya magmamigrate siya, pero hanggang ngayon nandito pa. Mga 1 taon na. Ay, maraming ganun. Oo, Hindi 1 taon na. na. Titira na sa ibang bansa, pero hanggang ngayon nandito pa rin. Siguro mga 10 taon na. Nagamit na ba yung reason na yung hahanapin ko yung sarili ko? Alam mo, delikado yun eh. Huwag nyo nga hanapin yung sarili ninyo. Baka mamatay ka. Hindi. Pag nakasalubong mo yan, delikado. Sa bagay, no? Uy, meron akong kilala ni Rason yan, pero talagang nag-resign siya, hanapin niya talaga sarili niya. Nahanap ba niya? Nakasalubong niya. Di ba usually naman sa relationship ginagamit yun? Hindi kasi Yung reason na yun, kasi it's not you, it's me. nag-cheat sa kanya yung girl. So, kailangan niya umalis to find himself. So, naka-apekto sa work niya pala yung breakup. Actually, nag-cheat eh. Hindi yung issue mismo. Oo, nag-cheat eh. Nahanap Tapos, yung sarili. ninanap yung sarili niya. Nung nahanap na niya, bumalik na siya. Oo. So, nasalubong niya. Oo, nasalubong niya. Nakasalubong. Delikado yun. Buti nag-meet sila. Oo nga eh. Buti nga eh. Kasi kung di niya na-meet yun, malamang hanggang nihahanap niya pa rin yung sarili. Diba? niya. Tapos makikita mo siya yung mga pictures niya sa may beach, Me, myself, and I. nandun sa balsa, nakaganon, tapos Siya lang mag-isa. nakaganon. Yan ba yung tipo ng tao na hinanap yung sarili? Tumambay ka lang sa beach? Kung hinahanap mo yung sarili mo, nagpapaskil ka ng mga papel sa mga poste. Yung mukha mo, no? Oo. Wanted, Tapos, looking for this person. Looking for myself. Oo, reward, 5,000, 50,000, di ba? May ganun, di ba? Yung aso ka, pag nawawala, Missing nagpapaskil ka ng mga ganyan sa pader eh. Oo. Or may mga pictures nakatingin sa malayo. Meron akong nakita mga pictures May niya nakatingin may sa sunset, malayo. may sunset. Oo. Tapos may quote din. Ato, quote. Oo, may quote. Life's good. Ito. Nakalagay doon, discarte plus honesty plus sex appeal. #pogi points. Oh, diba? Yan yung mga quote na hindi niya lalagay. Ito ang sinaing mo. Yan. Sinaing mo. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na ito. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi. Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Bumalik na kayo sa show na! Oo, yun na nga, yun na yan. Huwag kayo pupunta sa show na! Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The pwede Cool naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. O yan. Alam pa yung mga ibang palusot na Ano pa? sinasabi, no? Bukod sa nag-aawol na lang, minsan yung iba naman, kinokontak ng HR, hindi na nagre-reply, hindi na sinasagot, pinapatay yung tawag, Oo. or parang mag-aalaga ng magulang. Ayun yun. Yun, Actually, lagi isang reason sinasabi. din yun. Mag-aalagaan ko si magulang ko, nasa province kasi, ganyan. Or may sakit siguro. Tapos magugulat ka, nasa tapat na building ninyo, pumapasok. Ang layo ng probinsya nyo, no? Tumawid ka lang ng kalsada. Biglang gumaling, it's a miracle. Ako nga, sinabi sa akin, na-stroke yung tatay. Pagtingin ko, kumuha ng ibang trabaho. Hindi ba dapat hinihingan ng pruweba yun or hindi na? Hindi na, sa siguro. akin, hindi na. Hindi kasi,
Kasi medical At saka hindi na ako makipag-argue kung ayaw mo mag-work. Yun nga, Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na lang nila sabihin yun exactly. Yun ang problema sa Yeah, atin. actually. Kasi di ba technically may right naman kayo to leave itself. So parang, It's a cultural thing. Pansin ko pag Filipino, usually nahihirapan dun sa mga talaga. conversations. Okay, that makes sense. Pero yun napapansin ko pag Filipino. Kasi It's- 'di ba I work with people globally. So Oo. ayun nga, nahihiya siguro or natatakot. Yes. Bakit naman kayo matatakot sa akin, It 'di ba? all boils down to yung upbringing siguro. Culture. Baka yung magulang hindi sinasabing totoo dun sa anak, Oo. na, 'di ba? Usually yung mga iniiwasang sabihin sa mga kamag-anak or sa mga anak yung sakit, ano ba, yung problema sa pamilya, problema sa Pera. financial, Yeah. 'di ba? Hindi yan sinasabi, medyo frowned upon pag pinag-uusapan, or kunyari senior na yung mga magulang mo, yung pag namatay, ano mangyayari? At hindi sinasabi ng mga magulang, 'di ba? Oo. Yun. Ako usual reason kung bakit feeling ko nag-resign sila kasi syempre if you're working at a tech company, medyo mahirap. Mahirap siya, fast-paced, mahirap. Or Hindi siya may magsa-stop sa'yo may expectations talaga sa'yo. So, kung ikaw hindi ka sanay sa ganun, siguro aalis ka na lang, ganun. Kaya lang yung iba hindi nagiging honest. Meron ako may mga tao under me who were very honest on how difficult it was for them to adjust. Pero yung iba, syempre, nahiya sila or ayaw nila sabihin. So, gagawa na lang sila ng reason for leaving. Minsan pride issue rin yan eh. Di ba ego and pride? Ganon. Tsaka yung iba naman kasi, ito lang pinagtataka ko sa mga immortal. Ang tagal ninyong nagpa-interview, nag-apply kayo, excited kayo nung kausap niyo yung mga boss. Nag-requirements kayo, nagpa-medical kayo. Nag-negotiation kayo sa sweldo, nung binigay sa'yo yung hinihingi mo, nung nandoon ka sa opisina, biglang, ay, naku, bakit ba ako nag-apply dito? Hindi ko ata kaya yung trabaho. Magre-resign na lang ako kasi parang feeling ko hindi cool eh. Hindi cool yung trabaho na... Kung hanapin sarili ko. Hindi cool. Baka mamaya, hindi ko kaya yung trabaho, baka nakakahiya yung nilagay ko sa resume ko, sa Grabe CV naman. ko na work experience. Dito ako nang galing sa multinational company, tapos biglang, itong ipapagawa sa akin, hindi ko trip. I think for a lot of people, it's a difficult conversation. Diba? Lalo na dito sa Yun. Pilipinas. It's really a difficult conversation. So, they would rather just, leave. Iwanan na lang nila. Or parang gagawa na lang ng reason na hindi masyadong uusisain para tapos na. Para tapos na yung para conversation. tapos na. Di ba marami mga ganong shortcuts, di ba? Or baka, pwede namang sabihin na, Shortcut. Parang yung Parang joke yung kanina. barber. pwede namang sabihin na na, sir, kasi yung in-applyan ko sa ibang kumpanya, mas malaki yung offer sa akin. Malay mo, may plus points pa yun. Mag-offer pa sila na mas manat. Pwede ka Mag-counter-offer, no? Counter-offer. Kasi pag medyo mas straightforward ka, mas transparent ka, at least hindi masakit pagka nagkita kayo sa tapat ng building. Mandali Yeah. rin siya sa'yo after the process. So, that's something that people should learn. Kasi nga, di ba, culturally dito sa Pilipinas, parang we avoid those conversations. So, it's a communication issue. And eto napansin ko, eto very effective na palusot. Career advancement. Career advancement, that's fine. Gustong umangat sa career, gustong lumaki sweldo, di ba? Oo. So, lilipat ng ibang kumpanya. Parang mas katanggap-tanggap yan. Oo, mas katanggap-tanggap talaga yun. Oo. Diba? Siguro yung manner rin ng pagsabi mo para hindi ka magkaroon ng issue sa HR or sa lead mo. Yung manner ng pagsabi mo, kailangan ayusin mo rin, Oo. di ba? So, Ayun. May mga ibang kasi, siguro pag fresh grad, mas mahihiyain pa. Depende sa personal niyang tao. May mga fresh grad naman na straightforward na honest eh. Pero karamihan siguro yung mga nahihiya. Parang isipin niya, baka mamaya kung ano sabihin ng boss ko or ng manager, baka in the future, di ba? Don't burn bridges. oo. Diba? Pero the other side of it, may mga managers or leads rin naman na hindi ka ipag-resign. So, hindi ka papayagan. Or, we would hold nila yung resignation mo or extend nila kasi nga, ako, there was a time dun sa, yung last work ko dito sa BPO,
hindi ako pinag-resign kagad because hindi pa daw fully trained yung kapalit ko. So parang ako, pakialam ko, di ba? Yun lang naman. Actually, trinain ko siya. Umabot kami ng 1 month. So, hindi ko na problema kung yung learning curve niya medyo mabagal. Okay? Pero what if, eto yung papalit sa'yo mas magaling sa'yo, tingin mo ititrain mo pa o hindi na? Hindi na. Kung mas magaling, edi pinag-resign ako kagad, di ba? Ito, nangyari sa akin. Nasa accounting department ako, yun yung first job ko. And yung papalit sa akin, mas experienced. Mas matanda sa akin, mas mahusay. Ang gusto ng boss, ite-train ko pa yung mas, yung papalit sa akin. Sabi ko, alam na niya yung gagawin niya Mas magaling pa nga siya sa akin. Baka ikaw pa yung turuan. Baka ako pa turuan nito Baka iniisip lang niya yung transition. May mga files ka. Parang formality lang. Madali yung madali yung, gusto lang kasi gamitin ko yung 2 weeks o 1 month notice. Para lang maano mo yung, anong tawag doon? Oo. Ang ginawa, render. Para hindi ko para talagang tapusin ko yung 1 month notice, naka-freeze yung ATM ko na sweldo. Oo. Pero ang problema doon, nag-iipon ako ng pera doon na yung hindi ko ginagastos sa sweldo, pati yung na-freeze. Hindi ko magamit. Ay, okay. Alam mo, ako nga, nag-resign ako, hindi pinirmahan yung clearance ko Oo. Oo. Pero, kasi yung director namin, sinabi ko sa kanya yung nangyari. So, siya pumirma. But hindi yung boss ko. So, ayun, nagkawan ko naman ng paraan. Pero thank you, boss. Doon sa nakapag-resign ako at nakapag-freelance ako. Kasi otherwise, that's the other side of it. Why people do not want to be honest. So we also have to be fair So there's the other side na, ikaw as a person na kailangan maging straightforward ka dun sa reasoning mo kung bakit ka mag-resign. And then dun sa leaders or managers, kailangan rin na maging fair din tayo dun sa nag-resign. So kung hindi na naman sila gagamitin or hindi nila kailangan mag-work, just let them go. Huwag nang pahirapan. Oo, huwag nang pahirapan. Okay, so mga immortal, sana may natutunan kayo sa episode na to. Yes. Maraming salamat sa El Jefe Fried Chicken House sa mga pinadala nilang pagkain. Thank you, El Jefe. Thank you. The entire week, yan po ang pinapakain ko kila Jasper tsaka kila Jeff, pati kay Zar. Entire week. Fridays lang tayo nagre-record. Entire week. Next week ulit, Helefe. See you next week. Next week ulit. Thank you for the food. Maraming salamat sa El Jefe. Sarap. Contact them on Facebook and then pwede kayo magpa-deliver sa kanila ng pagkain. Yan. Napakasarap ng tofu. Yan. Tofu sisig, no? Lahat. So maraming salamat at kakain na kami. Bye. Maging creative kayo at maging honest kayo sa inyong mga reasons. Honesty is the best policy. So there you have it, guys, for Zardos Reyes, Jeff Nunez, and Jasper Manalang. I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.